Nasa linya natin mga kapuso. Saksi sa Double B! Oo, ito pong Cotabato Trench, sabay magkakasunod po ang mga lindol na nangyari po dito sa Sultan Kudarat kahapon po mga kapuso. Ito yung Lala, yung trench na gumalaw noong 1976 na maraming namatay dahil sa tsunami. Tsaka suspendido na nga yung klase, di ba? Diyan sa Sultan Kudarat. Tawagan natin sa si mga lindol. Direktor Teresito Bacolcol ng FIVOX, nasa ating linya. Direktor, magandang umaga. Si Joel, si Lala po ito. Yes, sir, ma'am. Magandang umaga dito sa inyong dalawa. Alright, marami na nagtatanong, ano ba ito? Parang namumuro na yata. Parang itong indikasyon na sunod-sunod na pagyanig dyan sa Cotabato Trench, particular dito po sa Sultan Kudarat. Ano bang indikasyon to, Direktor? Okay, so ang ibig lang sabihin nito, the trench is gradually releasing stress in the form of light to moderate earthquakes. So kahapon, this started January 19, and kahapon yun yung pinakamataas so far. And as of 7 a.m. kanina, as of 6 a.m. rather, nakapagtala na po tayo ng more than 2,000 earthquakes, 2,248. Oh my. And the magnitude would range from 1.1 to 5.9. So yung 5.9 kahapon, yun yung pinakamalakas. So Lakas. instead of biglaang lindol, isang biglaang malakas na lindol, ang ginagawa ng Cotabato Trench, slowly or gradually nag-release siya ng stress. Opo. Which is mas maganda ho kaysa isang malakihan. Tama ho, Direktor? Well, in principle, yes. Kasi kung i-accumulate mo lahat ng energy na na-release, baka mas mataas pa kaysa 5.9. Oo nga, yung 5 But of course, Go ahead, hindi sir. pa natin malalaman if this swarm will be followed by a bigger event. So the swarm may or may not be followed by a bigger event. So wala pa tayong technology that can tell us kung may susunod pang mas malakas. Opo. So dapat ang gawin ng ating mga kababayan ay maging vigilant and mag-prepare. Yung tawag ng FIVOX dito, Lala, earthquake swarm, pero kahapon yung pinakamalakas, yun yung 5.9 ng alas 2 ng hapon kahapon. Kanina meron pong 5.1, alas 7:43 naman. Ano to? Aftershock ba ito ng 5.9? Again, I don't want to use the aftershock kasi kasi this started 2019. This started January 19, and then meron na tayo nung January 20, may 5.2 tayo, January 21 5.1, and then yung succeeding noon, tinatawag na iba ng aftershocks, but then nagkaroon tayo ng malaking event, 5.9. So, kapag sasabihin natin aftershocks na yung susunod, yung 5.1, baka kasi may isa pang mas malaki na lindol ng 5.9. So, hindi na natin pwedeng masabi na aftershock yun. Direktor, So, this is part of the swarm. yes, yun. the earthquake Nabanggit nyo swarm. yung swarm. Sa history po ba na may ganitong earthquake swarm, gaano ho katagal, tumatagal yung ganitong klaseng serye ng lindol? Sa ibang lugar, for example, nung sa Santa Catalina in Ilocos Sur, last December 2024, it took 2 to 3 weeks bago nag-dissipate. And wala namang sumunod na mas malaki pa. Oo. And meron din tayo sa Masbate noong December 2025. Hindi naman din ito nasundan. 2 weeks nawala. So ito, January 19, magti-10 days na, and then meron pang mas malaki kahapon. So this would probably take, kung wala na mas malaki pa nito, this would probably take 2 to 3 weeks bago totally mag-dissipate yung number of earthquakes. So kung ganun po katagal, 2 to 3 weeks kasi marami tayong kababayan na kinakabahan eh. Hindi Oo, nila alam, syempre, hindi kailangan sila na ba talagang lumikas na lang? O yung iba, muna? lumikas na. May lumikas Hindi na. alam kung kailan sila babalik. Oo. O kaya ano ba ano bang gagawin? Kasi iba naman nasa evacuation center, sapat na ho ba 'yon? Yung pag-evacuate naman nila, nasa mandate yan ng LGU. So kami naman, wala naman kaming na mag-evacuate sila. Ang pinapa-evacuate lang natin kapag may tsunami threat. So right now, wala namang tsunami threat. Hindi naman tayo nag-issue ng advisory. So it's really up to the LGU kasi that's within the purview of
yung mga yung evacuation protocols. Pero hindi naman natin sila masisisi kung maging extra cautious sila. Kasi nga, marami pang nakaalala siguro, 50 years ago, yung 1976, August 17, 8.1 earthquake. So, maraming casualties. So, of course, hindi natin sila masisisi kung maging extra cautious sila. Oo, Okay. I understand lang po. Isa lang sa akin, yung parang yung the proximity po dun sa pinaka, yun nga, pagputok, safe naman na yung ating mga kababayan. Kasi yun ho yung planning ba ahead, kung kailangan ba talagang lumipat pa ng ibang probinsya o ano, yun lang ho. But sa inyo, kung magkakaroon man ng mas malakas pa sa 5.9, okay lang po yung area, yung proximity nila dun sa pagsabog po. Ng pagyanig. Ng pagyanig pala, I'm pagyanig, sorry. Yung pagyanig, yeah, for as long as on a higher ground. Kasi yung 1976 tsunami, umabot ng 10 meters yung wave. So, dapat they should go to a higher ground and malayo sa coastal sa beach. Okay. Yung lahat ba ng indicators noong 1976 na pagyanig na nag-create ng 10 meters na tsunami na pumatay ng napakarami nating mga kababayan dyan sa Sultan Kudarat, andito rin ba ngayon yan? Sa mga pangyayari ngayon ng pagyanig, Direktor? Nung instantaneous yung nangyari noong 1976, walang ganitong swarm. Walang ganitong swarm, okay. Yes, that's right. So, Okay, yung bago naman sa Canlaon, parang meron yatang plume? Tama ba, Direktor? yes po. Yes, kahapon may superheated plume tayo na na-record ng ating infrared camera. And yung superheated plume ay mainit na singaw at volcanic gases na galing pa sa loob ng bulkan at lumalabas sa bunganga o sa crater ng bulkan. So, indicative ito na may aktibong init at gas movement sa loob ng bulkan. Pero hindi naman ito agad nangangahulugan na magkakaroon ng pagsabog. Ng So right pagputok. now, ang Canlaon ay nasa alert level 2. Okay. Ang Mayon, kailan ba pwede umuwi yung mga kababayan natin? Kawawa naman yung nasa Albay area. Nasa alert level 3 pa rin yung Mayon Volcano and ongoing pa rin yung effusive eruption. So, kahapon, nakapagtala tayo ng 199 volcanic earthquakes and 344 rockfall events. Then, yung sulfur dioxide kahapon ay nasa 1,275 tons per day. And dumadami na rin yung humahaba na rin yung lava flow natin, 3.41 kilometers from the summit. And yung Mayon Volcano extrude na rin ng around 10 million cubic meters ng volcanic materials. Ito yung volume ng volcanic materials na nilabas ng vulkan. So this is equivalent to kung isama natin yung pyroclastic density current at saka rockfalls, aabot ito ng 20 million cubic meters. So, roughly equivalent to 1.6 million 10-wheeler trucks. Alright, sige, abangan namin yung mga development, Director. But Update in the kami. meantime, thank you. Salamat sa Ingat oras. po. Yes, maraming salamat din po. Director Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS. Saksi sa Mabuti na rin Double B! yung mga earthquake swarm na yan, di ba, Lala? Kesa naman isang biglaang Yun nga yung sinasabi big ni time, one time, big Director. time, di ba? Yun nangyari noong Wait, 1976.